Isang matinding experience ang pagpasok sa bukana ng underwater cave. Yung unang cave na pinasok namin, maliit, masikip, at sobrang dilim. Kahit na may flashlight ako sa kamay ko, pag tinutok ko yung flashlight sa loob ng cave, talagang parang hindi siya gumagana. Habang tumatagal kami sa ilalim, may nadiskubre pa kami. Isang maliit pang lagusan. Maaaring konektado rin ito sa dagat. At baka hindi lang dalawa ang koneksyong meron dito. Namangha ako sa natuklasan namin. Dahil nga low on air na kami, nag-surface na kami. Alive! Bago kami makabalik kung saan kami nag-trekking, kinailangan namin mag-swim across the lake with all our equipment. So medyo nakakapagod talaga yun. Dahil sa adventure ko sa Lake Bababu, namulat ako sa bagong mundo. I can say na after that experience, mas ginanahan pa ako na ma-discover yung iba't ibang lugar sa Pilipinas. Mas nagkaroon pa ako ng hunger for exploration and discovery. Mas naging curious pa ako sa technical diving. Sa pagbalik ko sa syudad, baon ko ang mga kwento at karanasan sa mundong ipinakilala sa akin ng Surigao. Masasabi ko na gusto kong balikan tong lugar na to dahil maraming pwedeng gawin dito. Hindi lang alam ng mga tao, hindi lang napupuntahan ng maraming turista. Pero Surigao has a lot to offer in terms of adventure. Isa to siguro sa mga lugar na gusto kong balikan dahil medyo nabitin ako sa trip na to. Ang dami pang pwedeng gawin na adventure. Sa adventure ko sa Surigao, hindi lang adrenaline rush ang nakuha ko. Nabusog din ang aking mata. At naging mas mayaman sa karanasan. I want to invite a lot of people to go here in Surigao and explore and experience the culture and experience yung mga adventures dito dahil ang dami nga ma-offer ng Surigao at mabait yung mga tao dito. Kahit saan ako magpunta talagang masaya sila at welcome nila ako. Naging bahagi